Welcome back to our channel. Kung mahilig ka sa mga scooter, big bike, kahit anong klaseng motor, nasa tamang channel ka. So pag-uusapan natin today is, dapat mo bang biling tong NK400? Ano yung mga pros and cons niya? And matibay ba to? Kasi China bike to, di ba? So pag-uusapan natin yan lahat dito sa first ride review natin. So itong NK400 is owned by my brother. Again, thank you for letting me ride the NK400 and letting me ride one of the most, ito yung pinag-uusapan na beginner big bike, or at least kino-consider ng mga gustong mag big bike, mga gustong mag manual na big bike. Dahil ba mura siya, madaling masira? Dahil ba China siya, pangit yung quality ng gawa? So makikita natin lahat yan dito at pag-uusapan natin yan dito sa first ride review natin. CF Moto NK400 China bike. Matibay kaya to? Mabilis kaya to? Expressway legal ba? Magtatagal kaya to? Bibiling ko ng brand new. Mahal kaya yung maintenance? Marami kayang aftermarket parts. So yan yung mga question natin, tayong mga gustong bumili ng big bike. So pag-uusapan natin yan lahat ngayon sa first ride review natin with the CF Moto NK400. Siyempre, first impression agad. So, malaki yung motor, bulky. And yung iba, magiging concern yun bakit daw napakalaki or mabigat first time mong bibili ng big bike. Siguro naman 90 to 95% ng mga bibili ng big bike, hindi nyo naman first motor yan. So, nagmotor na kayo before. So, alam nyo na kung paano i-handle yung bike. Or yung ito like ito, naked bike. So, hindi ka na beginner. So, alam mo na yung gagawin mo. Okay? So considering to buy your first big bike, not your first motorcycle, your first big bike, bulky yung NK400. Yes, mabigat siya for a 400cc. Pero sa mga hindi pa nag-expressway na nakamotor, maniwala kayo sa akin, kailangan nyo tong bigat na to. Kailangan nyo tong laki na to. Unang-una, yung bigat. Kasi ako galing ako sa Duke 390. So yung Duke 390, yes, magaan siya, madaling i-maneuver, madaling igalaw sa parking, madaling i-park, madaling itulak. Pero sa expressway, katulad ko, magaan kasi yung Duke 390. So ako, medyo mabigat. I'm almost 100 kilograms. I'm 5'11". Hinahangin pa rin. Pagka mabibilis yung mga truck, like matakbo na kayo ng 100, 120, kung overtake kayo ng 140, medyo hinahangin siya. So definitely kailangan nyo yung bigat nito. Advantage siya, lalo na sa mga first time na bibili ng big bike. So kailangan nyo yung weight. Yes, konting adjustment, pero pag alam nyo naman nang i-handle yung motor, kasi may mga points yan na para magaan siya pagka itutulak mo. May mga YouTube tutorial yan. Kung gusto nyo, pwede tayong gumawa kung saan mo dapat hawakan yung center mass niya para magaan itulak. Yun lang yung problema nyo. Pero advantage siya kung bibili ka ng big bike. Secondly, bulky siya. So, bumibili ka kasi ng big bike, mas advantage mo yung malaki siya. Kasi kitang-kita ka. Hindi tutulad, hindi ko sinasabi na lahat mabagal, pero hindi tutulad kung wari ng fashion. May fashion ko eh. So, hindi siya tulad ng fashion na bagal-bagal ka lang. So, second thing na napansin ko agad dito sa NK400, dahil parallel twin to, 400cc, expressway legal to, yes, kahit China bike pa to, 400cc to. Sa papers, 400cc to, expressway legal. Just to confirm that. And yon, yung second na
impression natin dito sa ating NK400 is napakabilis niya. Mabilis to. Hindi ko sinasabi na ito yung pinakamabilis, pero para sa 400cc category, sa beginner category, sa mga katulad ko na beginner, mabilis na to. Isipin nyo yung second gear nagwa 120. Ganun na siya kabilis. I'm not saying na ito yung pinakamabilis as I've said, pero malakas na yung power and torque niya. Meron lang itong 40 HP. Actually, kung titignan nyo sa papel, mas malakas pa yung Duke 390 kasi 44 yun. Pero iba yung takbo ng parallel twin. So this is, I think, a 180 degree crank. So iba yung run ng piston niya, kaya iba yung tunog. Kung maririnig nyo sa video, meron siyang parang sumisipol. So iba-iba yung sound niya. Napakaganda ng sound. Yun yung pangatlong gusto ko, yung sound niya. So nandun na tayo sa mabilis siya. Bumibili ka ng ganitong motor eh, sigurado mahilig ka sa motor. So gusto mo yung bilis, gusto mo yung sound, nandun din yun. Mahilig ka mag-ride, kaya ka nagbi-big bike. Gusto mo ng malayong ride, naked bike to. So number 4, yung ergonomics niya, medyo subsob, which is still an advantage. Hindi siya ganun kasubsob, so hindi naman sasakit yung kamay mo, pero advantage yun kasi pag nabigla mo yung throttle, at least naka-forward ka ng konti, hindi siya agad-agad, diba? Okay, so tulad ko, nag-research naman din kayo. So tulad ko din, hindi naman kayo ganun unlimited yung pambili. Kung hindi nyo naman i-consider itong China bikes or yung CF Moto. Pero lately, si CF Moto kasi is sikat na even in US, other countries. So yun, and besides that, si CF Moto is medyo matagal na dito sa Pilipinas. Itong NK400 actually is yung bike na nagtayo ng CF Moto. Siya yung pinakamaraming benta, siya yung pinakamaraming bumili, siya yung pinakamaraming pyesa, at siya yung pinakamatibay sa market nila. Kaya nga dito nabuo yung NK450, SR450, MT450. Halos lahat na engine nila galing dito sa NK400. So definitely, kahit China bike, napakatibay na ng NK400. So meron na siyang version 1, version 2, version 3. So this is the version 3. So lahat ng mga naging issue, nakinig naman si TCF mo na lahat naman ng motor nagkakalat. Inayos naman niya. So this is a version 3, almost resolved na lahat. So sa version 4, yung may TFT display. Ano na lang yun eh, mga nitpicking na lang ng tao. Plus, siyempre, TFT ka na, ganun. May additional modes ka na. Yan. So additional na lang yan. Pero at most, para sa mga gustong bumili na China bike and limited yung price, kung akong tatanungin, first time mo rin magbibig bike, napakasulit nito, NK400. Sasabihin ng iba, China bike to, baka sirain, hindi magtagal. So as I've said, history already proved na matibay si CF Moto, maganda yung quality, and napakadami ng aftermarket parts, napakadaming gumagawa. Actually, basic motorcycle lang to. Napakadaming pwedeng gumawa at makakagawa nito in case magka-problem. Hindi rin siya mainit. I'm saying that coming from the Duke 390, ito medyo binilisan naman natin, niratrat ng konti. So hindi siya umiinit. Napaka-big advantage na. Sa price niya na 219 for brand new. Meron pa ngayon sa market, 219 lang sa brand new. Napakasulit na nito kasi yes, J1 lang yung brake, dual piston naman, dual disc brake ka sa harap, dual channel ABS ka, diba? Saan ka pa? Tapos meron ka pang riding modes, which is sport and yung eco or yung pang daily. Yan, so nagra-run din to ng 25 km per liter. Sa top speed naman, hindi ako naniniwala dun sa nakasulat sa paper, which is kinabit ko dun sa first ng video na hindi totoo na 155 yung top speed niya kasi third gear pa lang, lumapas na ako na. So kung first time mong bibili ng big bike, I highly recommend the CF Moto NK400. Kahit bumili ka pa ng second hand tulad nito, napakasulit niya, napaka-stable sa daan kahit sa high speed. Hindi masasayang yung pera mo. Tapos dahil sikat na nga si CF Moto, pag magre-resale ka, hindi ganun kababa yung mawawala sa'yo, or baka nga balik-taya ka lang. Kung ang concern nyo is yung cost ng maintenance nito, mura lang naman kung yung mga basic maintenance. Nasa iyo naman kung mga gusto mong i-upgrade sa mga aftermarket.